Sa nakalipas na mga linggo, mabilis na kumalat sa social media platforms ang isang balita na nagsasabing si Ann Ferrer, isa sa mga kilalang singing queen ng Eat Bulaga, ay umano ay nagtitinda na lamang ng gelatin matapos di umano tanggalin sa Eat Bulaga. May ilan pang nagsabi na tila nakakalungkot daw isipin na mula sa pagiging napapanood sa telebisyon ay nauwi umano siya sa pagbebenta ng gelatin upang kumita ng kabuhayan. Ngunit kapag sinuri ang mga ebidensya, lumalabas na ang kwento ay hindi ganoon kasimple. Sa katunayan, wala pang opisyal na pahayag mula kay Ann Ferrer o sa pamunuan ng Eat Bulaga na nagsasabing siya ay tinanggal sa programa dahil lamang sa kanyang online business. Dito nagsisimula ang pinakamahalagang tanong. Paano nagsimula ang tsismis? Ano ba talaga ang nangyari? At bakit biglang naging usap-usapan ang pagbebenta niya ng gelatin? Bago natin sagutin ang mga tanong na iyon, mahalagang kilalanin muna kung sino si Ann Ferrer. Si Mary Ann Ferrer ay isang mang-aawit na tubong Talavera, Nueva Ecija. Bata pa lamang ay mahilig na siyang sumali sa iba't ibang singing competitions. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay dahil tulad ng maraming aspiring singers sa Pilipinas, dumaan siya sa maraming auditions bago magkaroon ng malaking pagkakataon. Isa sa pinakamalaking turning point ng kanyang career ay nang mapasama siya sa Sing It competition ng Eat Bulaga. Doon unang napansin ng maraming manonood ang kanyang talento. Hindi lamang dahil sa kanyang boses kundi dahil sa kanyang simpleng personalidad. Matapos ang kompetisyon, naging bahagi siya ng grupong tinatawag na Singing Queens, isang grupo ng mahuhusay na babaeng singers na regular na napapanood sa programa. Kalaunan ay naging pamilyar din siya sa segment na Pera Fee, kung saan nagsisilbi siyang card dealer o card holder. Unti-unti ay dumami ang kanyang mga tagahanga. Sa social media, marami ang pumupuri sa kanyang pagiging natural. Mas kilala siya bilang isang tahimik ngunit masipag na performer. Ngunit habang lumalaki ang kanyang pangalan, napansin din ng mga netizens ang isang kakaibang bagay. Bukod sa kanyang trabaho sa telebisyon, nagsimula siyang magbenta ng iba't ibang produkto online. Isa na rito ang gelatin. Nag-upload siya ng mga promotional posts tungkol sa kanyang produkto. Katulad ng ginagawa ng maraming online sellers, ginagamit niya ang kanyang Facebook page upang magbenta. Walang masama rito. Sa katunayan, napakaraming artista sa Pilipinas ang may sariling negosyo. May mga nagbebenta ng pagkain, may nagnenegosyo ng skincare, may coffee shop, may clothing line, may mga restaurant, may beauty products, at mayroon ding mga simpleng online selling business. Normal na ito sa industriya ng entertainment. Dahil alam ng maraming artista na walang permanenteng proyekto sa showbiz. Kaya habang may oportunidad, nagtatayo sila ng ibang mapagkukunan ng kita. Hindi ito nangangahulugang nawalan sila ng trabaho. Hindi rin ito otomatikong senyales na wala na silang kinikita sa telebisyon. Ngunit bakit naging malaking issue ang gelatin ni Ann Ferrer? Ang sagot ay social media. May ilang netizen na nagsimulang gumawa ng kwento. Kapag nakita ito ng ordinaryong netizen, natural na mapapaisip sila. Marami ang hindi na nagbabasa ng buong kwento, hanggang umpisa lamang, hanggang title lamang. At doon na nabubuo ang maling impresyon. Isa pang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang tsismis ay dahil maraming tao ang sanay na kapag hindi nila nakikita ang isang artista sa telebisyon sa loob ng ilang araw o linggo, iniisip agad nilang tinanggal na ito. Ngunit hindi ganoon gumagana ang isang television program, may rotation, may scheduling, may iba't ibang segments, at may mga pagkakataong hindi kailangan ang lahat ng performers sa bawat episode. Kaya hindi sapat na batayan ang hindi paglabas sa ilang episodes upang sabihing wala na ang isang artista. Sa kaso ni Ann Ferrer, wala ring inilabas na opisyal na anunsyo ang programa na nagsasabing natanggal siya. Sa halip, nananatili pa rin siyang nakatala bilang singing queen at may mga ulat ng kanyang posibleng paglahok sa mga espesyal na produksyon ng programa. Isa pang dapat tandaan ay ang kalagayan ng industriya ng entertainment. Hindi na katulad noon na sapat na ang sweldo mula sa telebisyon. Ngayon, halos lahat ng artista ay may sideline. May vlogging, may endorsements, may online selling, may affiliate marketing, at may sariling negosyo. Hindi ito dahil naghihirap sila. Ito ay dahil mas matalino ng magplano ng kanilang kinabukasan. Kapag natapos ang isang proyekto, mayroon pa rin silang ibang pinagkukunan ng kita. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming celebrities ang nagnenegosyo
kahit aktibo pa rin sila sa telebisyon. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng negosyo ay hindi otomatikong nangangahulugang nawala ng trabaho ang isang tao. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng ilang netizens ang mga post ni Ann tungkol sa kanyang ibinebentang gelatin. Dahil kilala siya bilang isa sa mga singing queens ng Eat Bulaga, marami ang nagtaka kung bakit aktibo siyang nagpo-promote ng isang simpleng produkto sa social media. Hindi nagtagal, may ilang netizen ang gumawa ng mga patungkol kay Ann Ferrer, kung bakit nagtitinda na lang siya ng gelatin at tinanggal na di umano sa Eat Bulaga. Ang mga usapin na ito ay madalas na nasaan yung tanong, ngunit maraming manonood ang agad na inakalang totoo na ang ipinahihiwatig nito. Unti-unting nabuo ang isang kwento na para bang may nangyaring malaking issue sa likod ng kanyang pagkawala sa ilang episodes ng programa. Habang mas maraming tao ang nagbabahagi ng mga video at post, mas lalo ring dumami ang mga haka-haka. Ngunit kapag binalikan ang mga impormasyong mapapatunayan, walang opisyal na pahayag mula kay Ann Ferrer o sa Eat Bulaga na nagsasabing tinanggal siya sa programa. Ang tanging napatunayan ay mayroon siyang sariling online business at ginagamit niya ang kanyang social media upang ipromote ito. Ang dalawang bagay na ito ay hindi sapat na ebidensya upang sabihing nawalan na siya ng trabaho sa telebisyon. Isa ito sa mga halimbawa kung paano nabubuo ang tinatawag na confirmation bias. Kapag may nakita ang isang tao na tila sumusuporta sa kanyang unang hinala, mas madali niya itong pinaniniwalaan kahit kulang ang ebidensya. Halimbawa, kung may nakakita na ilang araw na hindi lumabas si Ann sa telebisyon at pagkatapos ay nakita niyang nagbebenta ito ng gelatin, maaari niyang isipin na magkaugnay ang dalawang pangyayari. Ngunit ang ganitong uri ng konklusyon ay hindi sapat kung walang opisyal na kumpirmasyon o matibay na dokumentong sumusuporta rito. Sa industriya ng telebisyon, normal lamang na hindi araw-araw lumalabas ang lahat ng performers. Depende ito sa segment, schedule ng taping, pangangailangan ng production, at iba pang salik. Hindi rin nangangahulugan na kapag hindi napanood ang isang artista sa loob ng ilang linggo, ay wala na siyang trabaho. Kung susuriin ang sitwasyon ni Ann Ferrer, mas makabubuting umasa sa mga opisyal na pahayag at mapagkakatiwala ang ulat kaysa sa mga haka-haka sa social media. Sa ngayon, walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na tinanggal siya sa Eat Bulaga dahil sa kanyang online business. Sa kaso ni Ann Ferrer, ang kanyang pagbebenta ng gelatin ay maaaring tingnan bilang isang paraan upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan. Hindi ito kakaiba sa maraming personalidad sa industriya na pinipiling magkaroon ng negosyo bukod sa kanilang trabaho sa telebisyon. Sa ngayon, ang pinakamahalagang katotohanan ay ito. Totoong nagbebenta si Ann Ferrer ng gelatin. Ngunit wala pang matibay na ebidensya na siya ay tinanggal sa Eat Bulaga dahil dito. Magkaibang bagay ang dalawang iyon. At bilang mga manonood, mahalagang paghiwalayin ang napatunayang impormasyon sa haka-haka.